Hindi hadlang ang kakulangan sa pera para maabot ang pangarap. Kaya naman, mas maraming Pilipino na ngayon ang sumasalang sa ligtas at mapagkakatiwalaang proseso na G-Loan. Narito ang agenda report ni Chess Sulit. Ang pangarap, hindi yan sinusukuan. Kaya huwag ipagkait na mag-invest sa sarili. Ito ang mensahe ng 6th installment ng GCash Stories. The country's largest cashless ecosystem is promoting financial responsibility gamit ang trusted at maaasahan na G-Loan process. Patunay rito ang milyon-milyong users na nakinabang sa formal credit services mula sa super app. Attorney Sheila Gomez. Kagaya lamang ni Attorney Sheila Gomez, dating working student na nabigo sa kanyang first attempt sa bar exam noong 2023. Pero hindi siya sumuko. Sa kanyang second review, nag-apply siya ng G-Loan para matustusan ang mga pangangailangan bilang isang law student. Bawas pasanin para makapag-focus sa pag-aaral, imbes na alalahanin pa ang mga gastusin. Kaya naman nairaos niya ang kanyang danas. Matagumpay na naipasa ni Sheila ang second attempt of being a licensed lawyer nitong 2024. Hindi siya mahirap pagkatiwalaan knowing na you've been using the application for years na din naman already. And G-Loan is one of the features sa isang app na you're already trusting. Journey ni Attorney Sheila ang latest feature sa GCash Stories campaign. Ayon kay GCash Chief Marketing Officer Neil Trinidad, layunin nitong magbigay ng inspirasyon sa mas maraming Pilipino. By hearing true stories of hope, nabibigyan ng spotlight ang opportunities na pwede pang tahakin ng mga Pilipinong nangangarap gaya ni Sheila. With products like G-Loan, which makes affordable lending, accessible lending easy through a trusted means, it's there to help people pursue their dreams in life. We believe that responsible borrowing really starts with awareness. It starts with doing your research, and it starts by using trusted apps like GCash. Para naman sa Fuse Financing, ang lending arm ng GCash, Attorney Sheila's story highlights that more Filipinos are shifting from informal lenders towards formal credit providers. Ayon sa kumpanya, halos 85% ng borrowers nito ay first-time users ng formal lending platforms. Dagdag pa ni Fuse Financing President and CEO Tony Isidro, higit 11.1 million Filipinos na ang nabigyan ng access sa first quarter pa lang ng 2026. Financial literacy is something that we continue to work on as Fuse and even together with the regulator. In fact, we're happy to share that just recently we signed a memorandum of agreement with the Securities and Exchange Commission where we jointly launched a program to educate Filipinos on what it is to mean to borrow responsibly. Pero paalala ni Isidro, kaakibat dapat ng lumalawak na access sa formal lending ang responsible borrowing. Nagbigay rin si Isidro ng tips para dito. Una, siguraduhing SEC-regulated ang lending company. Dapat malinaw ang interest rates at terms of payment ng loans na kukunin. Ang hiniram na pera ay gagamitin lamang sa mga pangailangan at dapat isaalang-alang kung kaya bang bayaran ito sa prescribed period. Umaasa ang GCash na ang mga kwento tulad ng kay Attorney Sheila ay makakahikayat ng mas maraming Pilipino na i-practice ang formal lending at maitaguyod ang financial responsibility. Para sa agenda, Chess Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.